Welcome back to my YouTube channel guys. This is Ian Bahan Vlogs and for today's video, i-review at i-introduce ko sa inyo ang isa sa mga solid and isa sa mga sikat na perfume galing sa Givenchy, ang Givenchy Gentleman Reserve Privé. Bago natin simulan ang ating review, i-unbox ko muna siya guys kasi kung mapapansin nyo, yung ating perfume is hindi pa bukas. Yan. Actually, matagal na tong perfume na to sa akin. Last year pa to, siguro mga September or October pa to, na-score ko siya sa SM MOA. And sobrang hirap kasing hanapin ng perfume na to. Hindi ko pa siya nabubuksan kasi nagkaroon ako ng unang perfume na Givenchy Gentleman, pero yung Eau de Parfum lang yata yon, yung flanker before lumabas itong Reserve Privé. So, unbox muna natin. Nabili ko to sa MOA ng 6,650 kasi nung mga panahon na yon na bago to, wala akong makitang perfume na binibenta online sa Shopee dun sa mga kakilala ko, and mahirap daw talagang hanapin tong perfume na to. Kaya yun, nung nakita ko siya sa MOA, ginrab ko na nung available siya. Ito yung kanyang harap, Gentleman Reserve Privé. Alam kung mapofocus nyo. Okay. Yan. Yung likod. Ilalim. Harap. Okay. Open natin. Wow. Ang ganda nung bottle. Very, kumbaga parang nai-imagine ko na lang agad na itong perfume na to pag gagamitin ng isang gentleman na nakatoksido tapos merong tobacco. Pero yun agad yung vibe ng bote na binibigay nitong perfume na to. So sobrang bango guys. So ito yung harap. Meron din siyang logo ng Givenchy. And ito yung bottom part. Wala ko focus yan. So, review na natin yung perfume. So, kagaya ng ating mga previous fragrance review, meron ulit tayong 4 categories. Ang performance and longevity. Second is yung silage. Number 3 is yung price value. Fourth is yung ating occasion, kung saan ba nga natin siya dapat gamitin. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, yung initial na review or yung parang unang assessment ko dito sa bote na to is very gentleman talaga yung design ng bottle niya. Kung mapapansin nyo, sobrang simple lang niya. Black dito na faded papuntang brown. Isip ko nire-resemblance niya na agad yung parang nasa early 40s to 50s, tapos merong tobacco. Pero inispray ko siya ngayon, honestly hindi ko masyadong gusto yung iris scent kasi parang medyo nakakasakit siya ng ulo eh. Medyo amoy lipstick bag or parang amoy makeup ng mga nanay natin. So medyo hindi ko type yung iris notes talaga. Pero this one, kahit meron siyang ganun and prominent yung iris notes na yon dito sa perfume na to, hindi naman siya masyadong oldies yung dating. Ini-spray ko siya ngayon, medyo nakukumpleto niya yung buong kwarto ko ngayon ng isa or hanggang dalawang spray ng perfume na to. Ganun siya kalakas. And yun, sa performance and longevity, sobrang tagal and sobrang ganda ng performance ng pabango na to. Isa ito sa mga beast modes na perfume na meron ako ngayon, bukod sa syempre yung Sauvage Eau de Parfum and yung Stronger With You ng Armani. Pero yun, isa to sa feeling ko na beast mode na pabango. Pero meron tong kaparehas yung Dior Homme Intense. More on iris scent din siya, pero hindi ko pa siya naaamoy. Binili ko lang to kasi sobrang nung sa tester pa lang, kahit meron siyang iris
scent is talagang gustong-gusto ko yung amoy ng chestnut. Actually, hindi lang chestnut pero medyo chocolatey and medyo boozy yung amoy ng fragrance na to. Gawa nung feeling ko meron siyang rum na notes na hindi sinabi doon sa Fragrantica breakdown. Pero yun, sobrang ganda ng fragrance na to. Nagustuhan ko talaga. Balik tayo sa performance and longevity. Nung sinubukan ko to sa Mall of Asia, pumunta ako doon ng mga around mga 10 a.m. Nag-spray ako sa wrist. Pero pagdating ko ng alas 5, alas 6 ng hapon, partida, nag-commute pa ako noon, napagpawisan and all, sobrang nag-stay. And siguro nung mga panahon na yun, umabot pa yun ng hanggang alas 7 bago ako maligo. So, beast mode and amoy na amoy talaga siya. Kayang-kaya na nito yung isang spray or dalawa lang kasi medyo matapang. Actually, sa performance niya, iniisip ko na enough na to na isang spray or dalawa sa isang night event na formal. So, longevity and performance sobrang okay. Dako naman tayo sa ating second category, ang silage. I don't think na medyo malakas yung silage nito. Although mataas ang kanyang fragrance barrier, pero hindi ko sa tingin na magbibigay ito ng trailing scent sa'yo kapag dumaan ka sa isang room. So may mga votes din sa Fragrantica na moderate lang din yung silage ng perfume na to. So I think I would agree on that part kasi since malakas yung kanyang fragrance barrier, hindi na masyadong needed yung silage dito. But for me, hindi naman kasi masyadong nagmamatter yung silage para sa akin. Para sa silage, sa akin okay lang to. So. Dako tayo sa ating third category, ang price value. Sulit pa nga ba yung perfume na to kapag binili mo? I think yes. Especially kasi yung mga reason ko nung binili ko to is number one, kailangan meron akong makuha ko to sa collection ko kasi this is one of the unique perfumes na sa tingin ko out there. Number two, wala pa kasi akong medyo strong ang ambery at wala pa akong iris scent kind of perfume na kahit ayoko is bibiling ko. Actually, meron na akong mga nakita or na-research na perfumes na merong iris. Alam ko yung Valentino Uomo Intense and yung Dior Homme, pero syempre medyo X na yung Dior Homme kasi number one, medyo mahal siya, and number two, sobrang intense daw talaga nung iris scent niya. Yung Valentino naman, hindi ko na binili kasi wala akong mahanap na tester. And number 3, according sa mga na-research ko at nabasa ko sa mga comments, Gentleman Givenchy na Reserve Rebate talaga yung pinaka gusto nila sa mga perfume na merong iris scent, which is tama naman din talaga kasi sobrang bango niya. So anyway, balik tayo sa price value. Tingin ko kung may tamang reason ka sa pagbili ng item na to, good price na siya, pero nabili ko siya ng 6,600 pesos sa MOA. Last but not the least, para sa ating fourth category, ang occasion, saan ba nga natin siya dapat gamitin. Tingin ko this is a very formal and very on a serious type of events, magandang gamitin. Bakit? Kasi from the name itself pa nga lang di ba? Gentleman, naiisip ko na agad na parang dapat attend ka sa wedding, abay ka, ganun. Dates pwede rin pero medyo casual side na yung date Pero tingin ko okay pa rin naman kung sobrang magpo-fine dining kayo na ibababa mo yung girlfriend mo sa limousine or whatever, 'di ba? Sa building kayo magde-date, sa rooftop, yung mga ganun. Occasion, siguro graduation, ganun, para sa mga mas bata dyan na nangongolekta ng perfume. Graduation, okay din to. Pero definitely leaning towards more serious and formal events. Doon siya bagay gamitin. For my final thoughts guys, so matagal na to, gaya ng sinabi ko kanina, matagal na to sa akin and ngayon ko lang talaga siya nabuksan kasi medyo hesitant akong buksan siya kasi nga bibenta ko ba to or hindi kasi medyo marami na akong perfume and since nabawasan na sila
and nagde-declutter na ako. Naalala ko na meron pa pala akong perfume na to, and I would like to introduce it to you guys, kasama na gusto ko na samahan nyo ako na i-unbox natin to. And yun, and hindi naman ako nagsisi. Tingin ko for keeps itong pabango na to, kasi sobrang bango niya. This is one of the unique perfumes na meron ako ngayon, especially since ayaw ko ng iris scent. Meron tong iris, prominent pa rin ang iris nito, pero hindi siya ganun kasakit sa ulo kapag ginamit mo. Okay, so meron na ako ng Gentleman EDP. Actually, yon binenta ko yon kasi sumakit talaga yung ulo ko dun. Aminin ko guys, hindi ko nagustuhan yung perfume na yon. Meron ako dyan. Siguro nagtabi lang ako ng 10 ml ng perfume na yon para lang masabi ko na meron akong remembrance ng perfume na yon. Hindi naman siya masyadong nagkakalayo, pero tingin ko na balance out ng Reserve Privé yung iris scent na yon, kasi dinagdagan nila ng chestnut, nagkaroon ng depth or lumalim yung smell nung perfume na yon. Kasi imagine itong pabango na to without the chestnut, without the rum scent, without the chocolatey notes nung pabango na to, medyo synthetic yung dating, plus the iris, medyo masakit talaga sa ulo. So all in all, gustong gusto ko tong perfume na to. For keep siya, very classy, and yun, Gentleman yung perfume na to. So that's it for today's video guys. Thank you very much sa pag-antabay at pagsama sa aking review. Sana nagustuhan niyo yung content ko, and please guys, support me by liking and subscribing to my YouTube channel, and please hit the notification bell para laging mag-notify sa inyo once na magkaroon ako ng fragrance review or anything na content na may upload ko sa YouTube. So thank you very much guys. Magkita-kita tayo sa susunod na videos. That's it, and bye bye.